kaibigan! Pwera na lang sa walang kaibigan. Narito na naman tayo sa panibagong bidyong ating gagawin. Bago ang lahat, ako nga pala si Binibining Aldi. At ako naman si Binibining Hinge. At syempre, ako naman si Binibining Gina. At ngayon, samahan niyo kaming tuklasin ang aking pagmamahal. Este ang bawat edukasyon. Tulad ng edukasyon noon at edukasyon ngayon. At mayroong ding kurikulum sa iba't ibang antas ng edukasyon, tulad ng kurikulum sa edukasyon ng elementarya, ang edukasyon sa kurikulum ng sekundarya, at ang kurikulum sa edukasyon ng tersyarya. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Alat na! Ang edukasyon noon ay hindi lamang limitado sa mga silid-aralan, kundi ito'y nagaganap sa loob ng tahanan, kung saan ang mga magulang ang nagsisilbing unang guro. Nangiyan, ang galbak nun yung bangulano? Sa July ka? Ina. So, pidalo ko kapit pa? Wala pa po inan. Sa July sa? Ina. Ano yung mga kakano? Nanguha silang sa kayo, ina. Namba ka bangwa nila sa kayo, basi yan yung bulan sa liyon na nakandalamat. Makasala kinama mga wata. Di man silang kasaparan. Ngayon kami kasi daro pagkaan to. Yan, bubagi nga te, damele ko kayo ah. Sa bawat araw, sila'y nagtuturo ng mga halaga tulad ng paggalang, disiplina at pagiging masunurin. Sa ilalim ng kanilang paggabay, ang mga anak ay natutong maging responsableng mamamayan at may pagmamalasakit sa kanilang kapwa. Hindi lamang sila tinuturuan ng mga kaalaman, kundi pinapayuhan din kung paano harapin ang mga hamon ng buhay. At sa bawat araw na lumilipas, ang edukasyong ito ay nagbibigay di lang ng kaalaman kundi pati na rin ng pundasyon ng kanilang pagkatao na magiging gabay sa kanila sa buong buhay. Sa edukasyon noon, ang mga magulang ang pangunahing tagapagturo sa mga basic survival skills tulad ng pagtatanim, pangingisda, at iba pang kaalaman sa pamumuhay sa kalikasan. Sa pamamagitan ng araw-araw na gawain sa loob at labas ng tahanan, natututo ang mga kabataan ng mga kasanayang kinakailangan para sa kanilang pag-unlad at pagiging responsableng mamamayan. Ang mga matutulis na bagay na ginagamit na panulat ay karaniwang gawa sa mga natural na materyales tulad ng kawayan, kahoy o kahoy na gawa sa kawayan. Ang mga ito ay ginagamit para sumulat sa mga talukap ng dahon, balat ng kahoy o sa manipis na peraso ng bato. Sa pamamagitan ng mga ito, ang mga sinaunang tao ay nagtataguyod ng kanilang kaalaman at nagpapalaganap ng kanilang mga alamat at kasaysayan sa pamamagitan ng pagsusulat.
Ngayon, sa kasalukuyang panahon, ang edukasyon ay lumalawak sa iba't ibang larangan at hindi lamang limitado sa loob ng silid-aralan. Ang modernong edukasyon ay naglalayong magbigay ng mga kasanayan at kaalaman na nakabase sa teknolohiya, kritikal na pag-iisip at pagpapahalaga sa globalisasyon. Sa pamamagitan ng teknolohiya at digital na pag-aaral, ang mga mag-aaral ay nagkakaroon ng mas malawak na access sa impormasyon at oportunidad para sa kanilang pag-unlad. Ang mga guro ay hindi lamang tagapagturo, kundi mga gabay at kaagapay sa paghubog ng mga mag-aaral sa pagpapalawak ng kanilang kaalaman at kakayahan. Bukod sa akademikong kasanayan, ang modernong edukasyon ay nagbibigay diin din sa pagpapaunlad ng mga kasanayang pang-personal at pang-professional tulad ng komunikasyon, kolaborasyon at liderato. Sa pamamagitan ng edukasyong ito, ang mga mag-aaral ay hinuhubog upang maging handa sa mga hamon at pagkakataon ng globalisadong mundo. May mga ideya ka ba patungkol sa aking ulat? Para po sa akin, ma'am, ang curriculum ay ito yung mga nakapaloob dito yung mga asignatura at mga gawain na kung saan puspusang pinili at dapat itong katuparan sa isang paaralan. Yun lamang po. Maraming salamat po. Ma'am Anita, salamat po. Tungkol naman sa online classes at face-to-face classes, ang modernong edukasyon ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga mag-aaral na balansehin ang kanilang pag-aaral sa digital literacy at self-discipline sa online classes, habang sa face-to-face classes, sila'y nagkakaroon ng pagkakataon na makipag-ugnayan at makisalamuhan ng personal sa kanilang guro at kapwa mag-aaral. Sa ganitong paraan, ang edukasyon ngayon ay naglalayong magbigay ng mas malawak na hanay ng kasanayan at kaalaman na kakailanganin ng mga mag-aaral sa kanilang hinaharap. At ngayon, ipapakita namin ang kurikulum sa edukasyon ng elementarya. Mga kaibigan, alam niyo ba na napakahalaga ng edukasyon? Ika nga nila, edukasyon ang susi sa kaunlaran ng bayan. Ngayon, ang kurikulum sa edukasyon ng elementarya ay isang komprehensibong plano ng mga aralin at aktibidad na naglalayong ihanda ang mga mag-aaral sa mataas na antas ng pag-aaral at sa kanilang buhay sa hinaharap. Saklaw nito ang mga pangunahing asignatura tulad ng pagbasa at pagsulat, matematika, agham, araling panlipunan, edukasyong pantahanan at pangkabuhayan o EPP, edukasyon sa pagpapakatao o ESP, at musika, sining at pisikal na edukasyon. Layunin nitong linangin ang holistikong pag-unlad ng mga estudyante, pisikal, emosyonal, intelektual at sosyal habang nagbibigay ng mga batayang kasanayan, pagpapahalaga sa kultura at wastong mga asal upang maging handa sila sa iba't ibang hamon at oportunidad sa hinaharap. Alam niyo ba, ang edukasyong pantahanan at pangkabuhayan ay naglalayong ihanda ang mga mag-aaral sa mga praktikal na kasanayan. Ang edukasyon sa pagpapakatao naman ay nagbibigay diin sa paghubog ng mga tamang asal, pagpapahalaga at etika na magbibigay gabay sa kanila sa pagiging mabuting mamamayan. Samantala, sa musika, pisikal na edukasyon, tinutulungan ang mga mag-aaral na mapaunlad ang kanilang mga talento sa musika, sining at pisikal na kalakasan na mahalaga para sa kanilang kabuuang kalusugan at pagkamalikhain. Alam niyo rin ba, sa pagbasa at pagsulat, tinuturuan ang mga mag-aaral ng mga batayang kasanayan sa literasya na mahalaga sa kanilang pang-akademikong tagumpay at pang-araw-araw na buhay. Ang pagtuturo ng pagbabasa ay naglalayong mapaunlad ang kakayahan ng mga mag-aaral na makaintindi at makapag-analisa ng iba't ibang uri ng teksto mula sa mga simpleng kwento hanggang sa mas komplikadong mga akda
Kasama dito ang paglinang ng bokabularyo, komprehensyon at kritikal na pag-iisip. Sa pagsulat naman, tinutulungan ang mga mag-aaral na magpahayag ng kanilang mga ideya ng malinaw at epektibo. Itinuturo ang wastong paggamit ng gramatika, pagbuo ng pangungusap at istruktura ng mga sulatin. Ang mga aktibidad sa pagbasa at pagsulat ay idinisenyo upang magbigay ng masayang karanasan sa pagkatuto na maaaring kabilang ang pagbabasa ng mga kwento, pagsasagawa ng mga proyekto na nagpapalalim ng kanilang pagkaunawa at pagpapahalaga sa wika. Sa pamamagitan ng mabisang pagtuturo at iba't ibang estratehiya, layunin ng kurikulum na makabuo ng mga mag-aaral na may kakayahang magbasa at magsulat ng may pangunawa at kasanayan na magbibigay daan sa kanila upang maging matagumpay sa kanilang pag-aaral at sa kanilang buhay. At ngayon, malalaman natin ang sistema ng edukasyon sa sekundarya. Magandang araw sa lahat! Ako nga ho pala si Bepracia S. Lamanda. At ako naman po si Martin Paninamin at kami ay galing sa BSS Filipino 1A. So ayan, kasalukuyan kaming nasa Cotabato State University na kung saan ay maghahanap ng ilang estudyante na aming tatanungin sa laboratory. At kami po ay magkakaroon ng panayam patungkol sa kurikulum sa sekundarya. At ngayon, kami ay kasalukuyan na sa Laboratory High School para maghanap ng ilang estudyante na aming tatanungin. Hay na, So ngayon, kasama na po namin ng tatlong estudyante na aming tatanungin patungkol sa kurikulum ng sekundarya. So, maaari po bang magpakilala muna kayo? Mauna na. Assalamualaikum po. Ako po si Aslia P. Osop galing sa UCS UULS Grade 11 Maxwell. Assalamualaikum. My name is Siti Aisha Abu Bakar Abdullah from Grade 11 Maxwell. And this is... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Kalirov and Menang, Grade 11 from CSU ULS. So ayan, tatanungin natin sila ng ilang mga katanungan patungkol sa kurikulum ng sekundarya. Ang unang katanungan ay ano ang mga pagbabago sa mga pamamaraan ng pagtuturo ngayon sa sekundaryang antas ng edukasyon? So, ayan. So, for me po, ang mga pagbabago po or changes ng teaching ng this sekundarya is siguro po yung K-12 system natin ngayon. Iba na yung mga itinuturo sa, meron na silang sinusunod na K-12 system na sinet up ng DepEd, which is meron din, kung may K-12 system, meron ding pagbabago doon sa grading system, which is sinusunod din yung sa K-12 na transmuted na yung mga grades ng mga estudyante na kung saan hindi nakakakuha ang mga estudyante ng 75 na grades para maiwasan ang term na bagsak. Yun lang po. So, other ideas? Sa advantage naman sa K-12 na na dinagdag ng DepEd is para na rin mabigyan ng warm up para sa mga yung kukunin nila yung course, like sa grading system nila is ginawa nilang parang sa college na rin, may midterm to finals kasi ganun din yung sa grading system ng sa
college. Kung makapas ka naman sa first sem and makapag-clearance ka naman para sa second sem, ganun. Okay, so next question. So ayan, ang pangalawang katanungan ay ano ang inyong opinion sa loobin nyo sa edukasyong nangyayari ngayon sa sekundarya? So, ang opinion ko po doon sa parang ano yung tawag doon? Parang yung pag-aaral ngayon sa secondary is parang mas napabilis po or mas napadali. Kasi kumbaga, if dati po, ang parang rules is face to face. Kumbaga, if wala pong pasok o ganyan, nasa bahay lang po, walang nangyayaring pagtuturo or anything na learning. So, ngayon, may tinatawag na po tayo ngayong virtual or yung online class. So, ngayon, kahit nasa bahay po, kumbaga, may learning system pa rin po na nangyayari or like may improvement pa rin po na nangyayari sa isang estudyante. Ayan. May iba pa po ba kayong opinion? Additional naman po sa rason kung bakit nagawa yung online class or virtual learning is may times po kasi na mga disaster time nangyayari recently, and na-extend po yung pagka-suspend ng klase natin. Kaya isa po yan sa mga issue, at lalong-lalo na sa ibang provinces na hindi sila makakapagpasok kasi dahil sa bagyo or lindol na nangyayari sa kanila. So, wala na po bang another ideas? So, dito na po nagtatapos ang aming interview patungkol sa curriculum sa sekundarya po. So, maraming salamat po. At gayon naman, inyong matutuhayan ang curriculum sa edukasyon ng kolehiyo. Dumako tayo sa panghuling antas. Ito ang curriculum sa edukasyon ng tersyarya. Sa edukasyong antas ng tersyarya ay patuloy na binibigyan diin ang pagpapaalawak ng kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral sa kanilang napiling larangan. Ayan na nga, makikita nyo rin na kahit sa kolehiyo ay scripted din ang pagpasok. Huy, hala, ba't binuking? Unti-unti na nga silang pumasok sa lagusan ng Encantadia upang makipagsapalaran, makipagdigmaan, makipagpatayan. Huy, hala, si OA biglang naging pelikulang aksyon. Siyempre, marami ding nagbago sa edukasyon mula elementarya, sekundarya, hanggang sa dumating na sa antas ng tersyarya. Ito ay isang mahalagang yugto sa pag-unlad ng isang individual at ng aking pagmamahal at ng lipunan. At ayan na nga si OA, dala-dala ang bag ng kanyang guro para dagdag puntos kay teacher. Kimi, ang edukasyong tersyarya ay ang magbibigay sa atin ng sapat na preparasyon at oportunidad para sa mga mag-aaral upang maging produktibo at makabuluhan sa hinaharap na propesyon. Kahit sa anong antas naman ng edukasyon ay lagi nating inuunang magdasal. Aba, syempre, hindi rin mawawala ang laging huling pumasok sa klase, mukhang kahit anong antas ata ay hindi mawawala. Syempre, kasama na rin dito ang mga talakayan na nagaganap sa pagitan ng mga instruktor o guro at ng mga mag-aaral, kung saan ang estudyante lagi ang mas nagbibigay o nagpapahayag ng saloobin o ideya tungkol sa mga paksang na pag-uusapan. Dahil sa mga naunang antas ay laging guro ang mga nagsasalita o mas nagbibigay ng ideya sa kanilang mga estudyante. Ngunit pagdating ng tersyaryang antas ay mas estudyante na ang laging nagkakaroon ng partisipasyon sa klase at ginagabayan at inaantabayan lamang ng ating butihing mga guro. Mapapansin niyo sa bidyong ito. Mapapansin nyo rin sa video ito ang saya at galak ng kanilang mga kaklase dahil sa aktibidad na nagaganap sa loob ng silid-aralan. Huy, deserve ko na ng award! Cheers!
Kapag nakatuntong ka na sa antas ng tersyarya ay may iba't ibang kurso o programa na hinihahandog sa antas ng tersyarya at yan ang nakikita nyo ngayon sa video ito. Tulad na lamang ng CTED o College of Teacher Education at College of Business and Public Administration at marami pang mga programang handog ng bawat universidad. At ayan na nga, saktong dumaan na ang isa sa gwapo naming guro at balak pa nga namin siyang abalain at tanungin ng kung ano-ano. Hala siya, marites ka pala Inday, mukhang balak pa ata naming mga abala. Hala si OA. Inyo rin sa video ito ang iilan at kung paanong proseso ang nangyari sa antas ng edukasyon sa tersyarya. Makikita natin kung saan pumila, naghintay, nagmahal, iniwan. Ay, hindi na pala kasali yun. Dumaan sa iba't ibang proseso, kwalifikasyon, bago mo makuha ang nais mong kurso o departamentong gustong pasukan. Kaya kailangan mo talagang magtiyaga sa mga prosesong ganap kapag ikaw ay isang kolehiyo na. At mas magiging maganda ito kung may mga kaibigan kang makakasama sa kahit ano pilang pagdaanan. Kaya't hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang. Huy, naging si Charo Santos bigla. Kaya't dito na lamang natatapos ang aking pagpapahayag sa kurikulum sa edukasyong tersyarya. At dito po nagtatapos ang aming vlog. Maraming salamat! Magandang araw mga kaibigan! Narito na naman tayo sa panibagong video ang ating gagawin. Di ba pala? Magandang araw mga kaibigan! At mayroon din kurikulum sa iba't ibang antas ng edukasyon. Tulad ng edukasyon, mali. Ano ni Bulano? Oy. Nay mga kakano. Sali yang sa kayo. Panggatong ko. Ay, mataba. Daw sila minangay. Nang masakay. Magandang araw din. So, magandang araw. A, E, I, O. Yung bigla ko na yung natawa. Iyak mo. Okay po, sino po ang magbuboluntaryo na basahin ang mga patinis sa harapan? Katulong po! Katulong po! Katulong po! Katulong po! Okay po, basahin po ang lahat.
At ngayon, malalaman natin ng Ganun ka muna ng mukha. Magpikit ka naman kasi tika scripted. Bawal ang scripted dito. Sige, magano ka ng mukha. Go! Pagsama ka, lubos ang saya. Tunay na kaibigan, di kita iiwanan. Pagsama ka, lungkot limot ko na. Tunay na kaibigan, samahang hanggang wakas. Kahit pa mag-iba ng panahon, kahit tumating ang maraming alon, kahit ilang beses pa tayo magtalo, nandito lang. Pag wala ka ng matakbuhan, wala ka ng mapagbalingan, nandito lang kami, tayo'y di mag-iwanan. Sa umaga, tanghali, yung gabi, nandito lang. Lungkot ay huwag nang isipin, buhay ay sadyang ganyan. Ano man mangyari, andito lang sa likuran. We'll be there together, di ka iiwanan. Pagsama ka, lubos ang saya. Tunay na kaibigan, di kita iiwanan. Pagsama ka, lungkot limot ko na. Tunay na kaibigan, samahang hanggang wakas. Kahit na lumakas pa ang unos, kahit pa sa paglipas ng taon, kahit nasaan maparoon, nandito lang. Sumusumpa at nangangako sa iyo hanggang wakas. Di malilimutan ang ating samahan, noon, ngayon at magpakailanman. Lungkot ay huwag nang isipin, buhay ay sadyang ganyan. Ano man mangyari, andito lang sa likuran. We'll be there together, di ka iiwan.